Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong listeners. Ako po ulit ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Winnie, at ito ang ating kwento. Pregnancy test? Kaninong pregnancy test ito? Lilia, mahal, ano't sumisigaw ka riyan? Itanong mo dyan sa nag-iisa mong anak, Simon. Bakit may pregnancy test dito sa cabinet niya? Inay? Itay? Magsalita ka, Sheila. Bakit may pregnancy test dito? Sa'yo ba ito, ha? Ano po eh? Anong ibig sabihin nito, anak? Buntis ka? Positive ang resulta kaya malamang buntis ang anak mo kung sa kanya ito. Kaya magsalita ka na, Sheila. Bakit nananahimik ka dyan? Patawarin niyo po ako, Inay. Itay. Diyos ko, buntis ka nga, iha. Hindi ko po sinasadya. Anong hindi mo sinasadya, ha? Sinong niloko mo, ha? Paano mo nagawa sa amin ito? Kumalma ka muna, mahal. Paano makakapagsalita ang anak natin kung sinisigawan mo? Kakalma? Sinong magulang ang kakalma pagkatapos sa aksidenteng nalaman na buntis ang anak niya? Ha? Sabihin mo kung paano ako kakalma? Magulang din naman ako, mahal. Hayaan na muna nating magsalita si Sheila. Pwede ba? Kaya nga, ayan o, natameme na yung anak mo dyan. Wala nang ibang ginawa kundi umiyak ng umiyak. Sheila, anak, tahan na. Pasensya ka na sa nanay mo, ha? Pero sana, maintindihan mo kami. Gusto lang naming malaman kung ano nangyari at humantong ka sa ganito. Anong nangyari, Simon? Tinatanong mo pa talaga kung anong nangyari? Malamang, nagpakamang anak mong yan sa boyfriend niyang saksakan ng kapangitan ng ugali. Inay, huwag niyo naman pong pagsalitaan ng ganyan si Nelson. At nagsalita ka rin! Gustuhin ko mang magpaliwanag sa mga magulang ko, wala akong ibang ginawa kundi umiyak na lang. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang disgrasyang yun na nabuntis ako. Walang paliwanag para doon kundi ang katotohanang nagkamali ako at ang boyfriend kong si Nelson. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Sheila, 4th year college student. Graduating student na po ako kaya naiintindihan ko ang galit ng mga magulang ko kasi hindi talaga ako nakagraduate muna bago nabuntis. Ang boyfriend ko rin po graduating student din dahilan kung bakit lalong sumama ang loob nila nanay at tatay. Hindi ako makapaniwalang nagawa mo ito, Sheila! Kung kailan malapit ka nang makagraduate, tsaka ka pa nagloko sa pag-aaral mo! Patawarin niyo po ako, Inay. Alam ko pong kasalanan ko ito. Kasalanan mo at ng mabait mong boyfriend! Tama na yan, mahal. Wala na tayong magagawa kasi nandyan na yan eh. Tanggapin na lang natin. Tanggapin? Sa tingin mo ba, ganun na lang yun kadali, ha? Baka nakakalimutan mong pastor ka at pastora ako, Simon. Tapos ang anak natin, nabuntis lang ng maaga? Alam ko naman yun, mahal. Isa talaga itong malaking kahihiyan para sa atin. Pero wala eh, nangyari na. Hindi naman natin pwedeng ipalaglag ang sanggol para lang mapangalagaan ang dangal natin sa mga tao. Isa talaga itong malaking kahihiyan. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa oras na malaman nilang nabuntis ang babaeng ito? Panay pangaral tayo sa mga tao pero ang mismong anak natin, disgrasyada. Inay, hindi naman po ako disgrasyada eh. May boyfriend po ako at sigurado akong pananagutan niya ako. Kung ganon, iharap mo siya sa amin ng tatay mo! Dalhin mo rito ang boyfriend mo, iha. Gusto ko siyang makausap sa lalong madaling panahon. Opo, Itay. Pero bigyan niyo po sana ako ng sapat na panahon. Sapat na panahon? Para saan? Para sabihin ko po sa kanya na buntis po ako. Ano? Kung ganon, hindi pa niya alam ito? Hindi pa po, Inay eh. Naghahanap pa po kasi ako ng tamang tiyempo para sabihin sa kanya eh. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo, Sheila. Pinibigyan kita ng isang araw para dalhin mo dito ang boyfriend mo. Kung hindi, susugurin ko siya sa kanila. Inay, huwag naman po. Kung ayaw mong mag-eskandalo ko sa bahay nila, dalhin mo siya rito sa atin sa lalong madaling panahon. Kahihiyan na itong nabuntis ka, kaya wala na akong pakialam kahit maturingan pa akong eskandalosang pastora. Bawat salitang lumalabas sa bibig ng nanay ko, tumatagos talaga yun sa puso ko. Sobrang sakit. Alam kong pareho sila ni tatay na hindi boto sa boyfriend ko kasi masama daw ang ugali ni Nelson kahit hindi naman.
Si tatay, mabait siya kaya napipigilan niya ang sarili niyang magbitiw ng mga masasakit na salita. Pero si nanay, likas sa kanya ang pagiging maldita kaya walang makakapigil sa kanya na sabihin ang lahat ng gusto niyang sabihin. Wala na akong choice. Kahit mahirap at mabigat sa kalooban, pumasok pa rin ako sa eskwelahan para sabihin sa boyfriend ko na nabuntis niya ako. Anong sabi mo, Sheila? Buntis ka? Oo, Nelson. Nakabuo tayo eh. Langya naman. Ilang buwan na yan? Hindi ko alam. Siguro 3 buwan na. Kasi 3 buwan na rin akong hindi nireregle. Bakit ngayon mo lang sinabi? Nitong nakaraang araw ko lang din naman nalaman eh. Ganun ba? Nelson, ano nang gagawin natin? Putya naman oh. Hindi ko alam. Huwag mo nga akong minumura dyan. Namomroblema na nga tong tao eh. Hindi kita minumura. Pasensya ka na ha. Nadulas lang sa bibig ko. Nagulat kasi ako eh. Hindi ako makapag-isip ng tama eh. Pinapapunta ka nila nanay at tatay sa bahay. Hindi na ako magtataka. Lagot talaga ako nito, Sheila. Alam kong papagalitan ako ng mga magulang mo. Magpakatatag ka lang ha. Kahit na anong mangyari, pigilan mo talaga ang sarili mo na magmura sa harapan nila. Oo, mag-iingat ako sa mga sasabihin ko. Huwag ka mag-alala, Sheila. Hindi ko tatakbuhan ang responsibilidad na ito. Mahal kita, kaya pananagutan kita. Hindi ko lang talaga alam kung dapat ba akong sumaya kasi magiging ama na ako o dapat ako mag-alala dahil paniguradong malalago tayo sa admin ng eskwelahan natin kung malalaman nila na buntis ka. Lalo na't graduating student tayo. Ay, yun nga rin ang iniisip ko, Nelson eh. Masyadong stricto ang eskwelahan natin. Hindi pwedeng makagraduate ang sino mang buntis at nakabuntis kung hindi sila magpapakasal sa lalong madaling panahon bago pa ang graduation. Oo nga, lagot na tayo talaga. Bakit ba kasi napaka-stricto na eskwelahan pinapasukan natin eh? May nalalaman pa silang ganong batas. Ganun talaga basta private religious institution, Nelson. Malaya silang magpapatupad ng sarili nilang batas na hindi saklaw ng gobyerno. Wala tayong ibang magagawa kundi sumunod na lang kung gusto nating makagraduate doon. Ano pa nga ba? Susunod na lang talaga. Sige Sheila, mamaya pagkatapos ng klase natin sabay tayong umuwi sa inyo ha. Pero dadaan muna tayo sa palengke ha. Bakit? Anong gagawin natin doon? Di ba mahilig sa prutas si Tita Lilia? Kaya bibili ko ng mga prutas. Saka paborito rin ng tatay mo ang bangos, di ba? Bibili rin ako nun. Hindi pwedeng pupunta ako sa inyo at haharap sa mga magulang mo nang wala akong dala. Kung ganon, samahan na rin pala natin ang ensimada. Parehong paborito yun nila nanay at tatay. Walang problema. Lintik, kinakabahan ako pero kaya ko to. Kaya natin to, Sheila. Tumango ako at pilit na ngumiti. Nagmura na naman kasi siya eh. Alam kong hindi nagmumula sa puso ni Nelson ang pagmumura niyang yun. Palamura kasi ang mga magulang niya at lahat ng mga kapatid niya. Bunso siya, kaya nakuha niya na rin yun sa mga taong nakapaligid sa kanya. Para sa kanya, normal na ekspresyon lang ang pagmumura. Nasanay na ako ron kahit masama talagang pakinggan. Pagkatapos ng klase, dumiretso na nga kami sa palengke at inuna naming puntahan ang bakery. Bumili kagad kami ng ensimada. Sinunod namin ang pagbili ng prutas. Ako na ang pumili dahil kabisado ko na kung anong mga prutas na gusto ng nanay ko. Ilang kilo sa'yo, miss? Ikaw? Bakit, Nelson? Bakit parang nakakita ka ng multo dyan? Wala. Nagtatanong ang tindera kung ilang kilo raw ang bibilihin natin. Ikaw naman ang magbabayad kaya ikaw nang magdesisyon kung ilan. Yung sakto lang. Kung anong prutas ang paborito ni tita, yun ang damihan natin. Yung iba na medyo gusto niya lang, konti lang munang bilhin natin. Baka kasi maubusan ako ng allowance sa buwan na ito eh. Huwag kang mag-alala, Nelson. Walang problema yon. Itong mangustin ang paborito ng nanay ko, kaya ito na lang ang damihan natin. Sige, 3 kilo nga po ng mangustin, miss. 3 kilo raw po. Ay, sige. Huwag mo na akong tawaging Miss Nel. Ay, sir. Hindi ko alam kung tama ba ang narinig ko o guni-guni ko lang yon. Pero parang narinig ko na binanggit ng tendera ang pangalan ng boyfriend ko.
Hindi niya na lang tinapos. Tsaka napansin ko rin na parang hindi mapakali si Nelson. Panay-iwas siya ng tingin sa babaeng tindera kaya kumunot ang noo ko. Maganda ang babaeng yun. Morena siya, matangkad, sexy, kulot ang buhok na parang pansit kanton, tsaka mukhang kaedad ko lang. Ewan ko ba kung bakit aligaga si Nelson. Hindi naman ako selosa kung titingin siya sa ibang babae. Tingin lang naman eh. Pero iniisip ko na baka kinakabahan lang siya dahil haharapin namin ngayon si nanay at tatay. Kaya hindi ko na lang pinansin pa yun. Pagkatapos naming mamili ng mga prutas at bangus na agad na binili namin, tsaka kami dumiretso ng uwi. Sinalubong kagad kami ni nanay ng isang matalim na tingin samantalang mukhang kalmado lang ang tatay ko. Mabuti naman at nandito na kayo. Akala ko maghihintay pa talaga kami ng husto. Magandang hapon po, tita. Tito. Ay, magandang hapon, iho. Ay, walang maganda sa hapon. Shh, mahal. Ano ba? Ano ba yung mga dala nyo, iho? Ulam po saka mga prutas at tinapay po. Ganun ba? Ay sige, ako na magdadala niyan sa kusina. Maupo na muna kayo rito. Sige po. Nay? Tumahimik ka, Sheila. Huwag kang magsasalita hanggat hindi ko sinasabi. Po? Narinig mo ko. Sige po. Mabuti. Tinitigan muna ni nanay ng husto ang boyfriend ko. Kinikilatis niya. Hindi naman ito ang unang beses na nakita niya si Nelson kasi halos 1 taon na rin naman ang relasyon namin. Sadyang paminsan-minsan lang silang nagkikita sa dahilang hindi naman palaging dumadalaw si Nelson sa bahay. Bukod sa pareho kaming busy, takot din siya sa mga magulang ko. Maya-maya pa, nakabalik na si tatay sa kusina kaya nagsimula na silang gisahin kami ng boyfriend ko. Hindi na ako hihingi ng paliwanag kung paano nyo ito nagawa ng anak ko, Nelson. Walang tamang paliwanag para sa katangahan nyong ito. Mahal, huwag mong kalimutan ang pinag-usapan natin, ha? Dahan-dahanin mo lang sila. Wala akong pakialam. Ayoko nang maging plastic, Simon. Alam ko pong galit kayo sa akin, tita. Kaya tatanggapin ko po lahat ng salitang ibabato nyo sa akin. Hindi lang ako galit sa'yo, Nelson, kundi galit na galit. Gusto nga kitang sampalin sa ginawa mo sa anak ko eh. Inay, wag naman po kayong ganyan. Bakit hindi? Binuntis ka ng lalaking yan at nagpabuntis ka naman. Napakalandi mo, Sheila. Hindi naman kita pinalaki ng ganyan, ha? Lilia, mahal, huwag mong sabihin yan sa anak natin. Talaga? Pasensya na, ha? Nasabi ko na kasi. Alalahanin mong alagad tayo ng Diyos, mahal. Hindi tama itong ginagawa mong pambabato ng mga ganyang salita. At anong gusto mong sabihin ko, ha? Purihin sila sa kapusukan nilang yan, ha? Kinukonsinti mo ba ang anak mo, ha, Simon? Hindi, mahal. Hindi sa kinukonsinti ko sila. Pero hindi naman kasi yan ang sadya natin kung bakit natin pinapunta rito si Nelson. Nandito tayo para pag-usapan kung anong plano ng mga bata ngayon. Ay, plano. Nabuntis na nga nang wala sa plano eh. O sige, ikaw na muna ang kakausap sa mga yan. Baka hindi ako makapagpigil at makabitiw na naman ako ng mga maaanghang na salita. Pasensya ka na sa asawa ko, iho, ha? Ganyan lang talaga siya magalit. Wala po yun, tito. Naiintindihan ko naman po eh. Gusto lang sana naming malaman, iho, kung ano ang plano nyo ng anak ko. Alam nyo naman siguro na hindi kayo pwedeng graduate kapag nabuntis ng hindi kasal ang anak ko, hindi ba? Alam po namin yun. Huwag po kayong mag-alala kasi pananagutan ko naman po ang anak ninyo eh. Mabuti naman kung ganun. Siguro naman maiintindihan mo kami ng asawa ko kung hihilingin naming mamanhikan ka na sa anak ko sa lalong madaling panahon. Po? Tay, ang bilis naman po yata. Anong mabilis? Hindi yun mabilis, Sheila. Dapat lang talaga na mamanhikan na yung boyfriend mo kung ayaw mong mapahiya sa mga tao. Gagawin ko po yun, tita, tito. Kailan naman yun, iho? Hindi si Nelson ang masusunod kung kailan, kundi tayo. Tayo ang magbibigay ng petsa sa kanya. Kung ipagpapaubayan natin sa lalaking yan ang araw ng pamamanhikan, baka sa susunod na buwan pa yan. Hindi po pwede yon.
Inay, bigyan niyo naman po ng sapat na panahon si Nelson para paghandaan ito. Malaki rin naman po ang gagastusin nun eh. Abay, wala akong pakialam. Problema niya na yon. Ang problema ni Nelson, problema ko na rin po, Inay. Oh, edi problema niyong dalawa yon. Basta wag niyong ipagsabi sa mga tao ang tungkol dyan sa maaga mong pagbubuntis. Sheila, ayaw mo naman sigurong maging tampulan ng chismis ang pamilya natin, hindi ba? Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko naman po ipapahiya ng gano'n ang sarili ko eh. Mabuti kung gano'n. Ikaw rin, Nelson. Kung mamamanhikan ka na rito, wag na wag kang magdadala ng mga kamag-anak mong lasenggo at basagulero. Ayokong bahiran ng kabalastugan na itong pamamahay ko, ha? Kuha mo? Naiintindihan ko po. At isa pa, gusto ko ring malaman mo na hindi talaga kita gusto para sa anak ko. Lilia, ano ka ba naman? At bakit? Nagpapakatotoo lang naman ako ah. Hindi mo na kailangan pang sabihin yan eh. Huwag mo akong pigilan, Simon. Gusto ko lang linawin sa lalaking yan na ayoko sa kanya dahil sa pamilyang pinagmulan niya. Mga basagulero, lasenggo, sugarol at mga walagya. Inay, dahan-dahan naman po kayo. Hindi pa kita binigyan ng karapatang magsalita, Sheila. Kaya tumahimik ka dyan kung ayaw mong uminit lalo ang ulo ko sa inyong dalawa. Pasensya na po, Inay. Hindi ko rin gusto yung tabas ng bibig mo, Nelson. Manang-mana ka talaga sa pamilya mong ginagawang chicharon ng pagmumura. Sana lang hindi kami mapahiya sa mga tao ng dahil sa'yo. Ayos lang po, tita. Patutunayan ko na lang po sa inyo na mahal ko po si Sheila hanggang sa makita nyo na nararapat pa rin po ako para sa kanya. Huwag mo akong hihiritan ng puro salita, Nelson. Ipakita mo sa gawa. Mamanhikan ka rito sa susunod na linggo. May 7 araw ka para paghandaan ito. Kung hindi, paghihiwalayin ko na lang kayo ng anak ko. Mapahiya na akong mapahiya. Inay! Hay, dyan na nga kayo. Umuwi ka na, Nelson. Doon ka na sa inyo maghapunan. Ayoko pang makasalo ka sa hapag namin. Sige po, tita. Pasensya ka na sa asawa ko, iho, ha? Inaalagaan niya lang kasi talaga ang dangal namin. Lalo na't pamilya kami ng mga pastor. Halos lahat ng miyembro ng angkan namin nagsisilbi sa simbahan. Kaya ganun na lang ang galit niya sa pagkabuntis ng anak namin. Naiintindihan ko naman po, tito. Kaya wala po kayong dapat na ipag-alala. Kung pwede na po akong umuwi, magpapaalam na po ako sa inyo. Sige, iho. Mag-iingat ka, ha? Salamat po. Sheila, mauna na ako, ha? Sige, Nelson. Salamat sa pagpunta, ha? Ingat ka. Hindi ko mapigilang madurog ang kalooban ko nang makita kong nangingilid ang luha ni Nelson. Panayuko lang kasi ako kanina kaya hindi ko nasulyapan ang reaksyon ng mukha niya. Binigyan ko na nga siya ng isang matamis na ngiti tsaka ko siya niyakap para kahit papano magawa ko man lang mabawasan ang bigat ng kalooban niya. Alam kong nasasaktan siya ng sobra sa mga nasabi ni nanay pero pilit lang niyang pinatatatag ang sarili. Kilala ko ang boyfriend ko eh. Ayaw niyang ipakita sa ibang tao ang kahinaan niya maliban sa akin. Hindi nagtagal nakaalis na nga si Nelson. Kinaumagahan nun, late na nakapasok sa klase ang boyfriend ko. Napansin kong mugto ang mga mata niya. Halatang umiyak kaya kinausap ko kagad. Ayos ka lang ba, Nelson? Anak ng putya, oh. Ikaw pala yan, Sheila. Ginulat mo naman ako. Eh mukhang wala ka na naman sa sarili mo eh. Kumusta ka? Ayos lang ako. Nakatulog ka ba kagabi? Ang lalim ng eye bags mo ah. Nakatulog naman. Kaso, saglit lang. Ilang oras naman? 2 lang yata eh. Nagising kagad ako eh. Maaga kang nagising? Eh bakit ka na late? Hindi pa kasi ako kumilos kagad eh. Langya kasi. Buong gabi ko nag-iisip kung saan ako hahanap ng pera para sa pamamanhikan ko sa inyo. Pasensya ka na, Nelson ah. Ang sama ng nanay ko sa'yo. Ayos lang. Deserve ko naman yun eh. Nagkamali tayo eh. Sadyang nalilito lang ako kung kanino lalapit para magkapera. Hindi naman pwede sa nanay ko kahit mayaman na siya. Kasi matagal na yung may bagong pamilya eh. Si tatay naman sugarol. Palaging walang pera. Kung magkapera man siya, ipupusta niya kagad tapos matatalo rin. Hayaan mo na. Pwede naman akong mag-sideline ng trabaho para makatulong kahit papano eh. Ano? Hindi pwede, Sheila. Buntis ka kaya wag mong pagurin ang sarili mo. Dapat mag-relax ka lang.
Ako nang bahala rito. Sisiguraduhin ko sa inyong hindi ako lalampas sa 7 araw na palugit ng nanay mo. Maya-maya pa tumunog ang cellphone ni Nelson. Tumawag ang kapatid niyang babae. Mukhang importante yon kasi nagpaalam si Nelson sa akin na aalis muna siya. May 2 hours free time naman kami bago magsimula ulit ang klase, kaya pinaalis ko na. Hindi rin ako mapalagay sa classroom namin. Parang gusto kong lumanghap ng sariwang hangin para mabawasan kahit papano ang pag-aalala ko. Kaya lumabas na nga muna ako para gumala sa buong campus. Hinayaan ko na lang ang mga paa ko sa kung saan man ako dalhin ng mga ito. Maya-maya pa, may babaeng tumawag sa akin. Agad kong namukaan kung sino yon, yung kulot na tindera sa prutasan. Excuse me, miss. Pwede ba akong magtanong? Yes, ano po yon? Mukhang naliligaw na yata kasi ako sa campus na to eh. Pwede mo bang ituro sa akin kung saan ang Office of the College President? Magpapasa sana ako ng application letter eh. Teacher applicant kasi nila ako. Ah, ganun ba? Medyo malayo mula rito eh. Hindi rin makikita kung ituturo ko lang kasi natatabunan ng ibang building eh. Mabuti pa siguro samahan na lang kita. Ganun ba? Naku, salamat ha. Kanina pa kasi talaga ako palakad-lakad dito eh. Wala naman akong makitang ibang estudyante sa labas. Eh may klase kasi eh. Tara, samahan na kita. Ay, sige. Ayos ka lang ba, miss? Napansin ko kasi bago ako lumapit sa'yo, mukhang malalim yata ang iniisip mo. Ha? Oo naman. Ayos lang ako. Sigurado ka? Hindi ba kayo nag-away ng boyfriend mo? Ha? Paano mo nalamang may boyfriend ako? Kilala mo ba ako? Natatandaan ko lang ang mukha mo. Oo, ikaw. Ikaw nga yung bumili sa akin kahapon ng maraming prutas, tama, di ba? Hindi mo ba ako namumukaan? Oo. Namumukaan nga kita. Ayun, yung boyfriend mo yung kasama mo kahapon, hindi ba? Oo. Bakit mo natanong? Wala naman. Napansin ko lang na mukhang may pinagdadaanan kayong dalawa. Malapit na ba kayong maghiwalay? Ha? Biro lang. Napakaseryoso naman kasi ng mukha mo, miss eh. Nga pala, ako si Catalina. Ikaw, anong pangalan mo? Sheila. Okay. Natutuwa akong makita ka ulit dito, Sheila. Nandito na pala tayo. Yan ang opisina ng presidente ng kolehiyo. Kumatok ka na lang. Sige. Salamat ha. Hanggang sa muli. Kumaway at ngumiti si Catalina sa akin bago niya ako tinalikuran. Ngumiti rin ako pabalik pero isang mapaklang ngiti lang. Hindi ko kasi maiwasang makaramdam ng kung ano-ano eh. Hindi naman siya mukhang maldita pero masama lang talaga ang pakiramdam ko sa babaeng yon at hindi ko alam kung bakit. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad hanggang sa napansin ko mula sa suot kong relo na malapit nang maubos ang 2 oras naming free time. Kaya bumalik na kagad ako sa building kung saan naroon ang classroom namin. Pagbalik ko ron, nandun na si Nelson at mukhang galit siya. Kaya kinabahan ako. Nelson, nakabalik ka na pala. Putya, Sheila oh. Saan ka ba nanggaling? Nagpapahangin lang ako sa labas. Naalibadbaran kasi ako rito eh. Putya naman oh. Tawag ako ng tawag sa'yo eh. Hindi mo naman sinasagot ang phone mo. Ha? Ay, naku, pasensya ka na. Naiwan ko dyan sa bag ko eh. Nakalimutan kong dalhin. Naiwan mo? Bakit hindi tumunog? Nakamute ba ang cellphone mo? Oo eh. Pasensya na ha. Hanep naman oh. Huwag mo nang uulitin yun ha. Pinag-aalala mo pa ako. Oo, pasensya na. Nagkita rin kasi kami ulit ng tindera sa palengke. Tindera? Sinong tindera? Yung tindera ng prutas kahapon, naalala mo? Catalina pala ang pangalan niya. Ha? Nagpasama siya sa akin na pumunta sa Office of the College President. Naligaw raw eh. Ganun ba? Oo. Teka, ayos ka lang ba, Nelson? Bakit bigla ka yatang namutla? Ha? Hindi. Ayos lang ako. Sigurado ka? Oo naman. Bakit nga pala tinawagan ka ng kapatid mo? Ayos lang ba siya? Oo. Pinasundo niya lang sa akin si tatay. Lasing na lasing eh. Nanalo sa sugal. Pero inubos naman yata yung pera niya sa alak. Hindi naman yun bago eh. Kumusta naman ang tatay mo? Naiuwi mo na? Oo.
May utang pa nga raw siyang 3 bote dun sa tindahan eh. Huwag mo nang isipin pa yan. Babayaran niya naman yun eh. Sige na, babalik na ako sa upuan ko ha. Ilang minuto na lang, darating na ang instructor natin. Strikto ang susunod namin instructor at gusto niya sa kanya lang ang atensyon namin tuwing nagsasalita siya sa harapan. Pero sa pagkakataong yun, lumilipad talaga sa labas ang utak ko. May isang beses ngang nasita niya ako dahil absent-minded daw ako. Totoo naman eh, kaya hindi na ako pumalag pa. Makalipas ang ilang araw, nagsimba kami nila nanay at tatay. Kami ang may hawak ng Sunday service dahil pastor nga ang mga magulang ko at si tatay ang nagsisermon palagi. Minsan naman si nanay. Salit-salitan silang dalawa pero mas madalas pa rin si tatay ang naka-assign sa sermon. Ako naman, leader ng praise and worship song. Si tatay ang nagsisermon nung araw na yon kaya kami ni nanay ang magkatabi sa front seat. Bakit hindi mo kasama si Nelson, Sheila? Po? Hindi naman po talaga sumasama si Nelson sa atin tuwing nagsisimba tayo, inay. Alam ko, pero dapat sumasama na siya ngayon para naman maipakita natin sa mga tao na matino pa rin kahit papano yung boyfriend mo. Matino naman po talaga siya, inay eh. Hindi nyo lang makita kasi nabulag kayo ng pagtingin nyo ng bad record ng pamilyang kinabibilangan niya. Malamang, nagmula siya sa angkan ng mga pasaway sa lipunan eh. Ano nga asahan ko sa kanya? Anghel? Busy po siya ngayon, inay. Naghahanap siya ng pera para panggastos sa pamamanhikan. Hindi niya dapat inuna yon. Dapat nagsimba muna siya. Wala talagang kadala-dalayang lalaking pinili mong mahalin, ano? Nay, tama na po. Nasa loob po tayo ng simbahan eh. Ano naman? Wala namang ibang nakakarinig sa atin. Hindi naman ako sumisigaw. Naririnig po tayo ng Diyos, inay. Nagsisimba tayo tapos nagsasabi po kayo ng masama laban sa ibang tao. Hay, ewan ko sa'yo. Sana lang hindi ka magsisi sa lalaking pinili mo. Alam mo na ngang nagmula ka sa angkan ng mga relihiyosong tao, pumatol ka pa sa lalaking mula sa mga lahing adik. Inay, hindi po adik ang boyfriend ko. Hindi rin po adik ang pamilya at mga kaanak niya. Ay, sige, ipagtanggol mo pa yung lalaking yan. Hindi naman po pwedeng hayaan ko na lang kayong pagsalitaan siya ng ganyan. Tama na po ang panghuhusga, inay. Marami pang ibang sinasabi si nanay na puro masasamang komento tungkol sa amin ng boyfriend ko. Hindi na ako nakatiis kaya nagkunwari na lang akong naiihi para makalabas ako saglit sa simbahan habang hindi pa nagsisimula ang tungkulin ko bilang praise and worship leader. Pagpasok ko ulit sa loob, hindi na ako tumabi pa kay nanay hanggang sa ginampanan ko na ang tungkulin ko. Pagkatapos ng simba, diretso uwi na kagad kami. Nagdaan ang ilang araw. Napapansin kong panaylabas si Nelson ng eskwelahan tuwing may free time kami. Wala siyang sinasayang na oras para magkapera. Hindi ko alam kung anong ginagawa niyang paraan, basta sigurado lang ako na ginagawa niya ang lahat para may panggastos kami. Hanggang sa dumating ang araw ng pamamanhikan. Oh, nasa na mga magulang mo, Nelson? Hindi ko pa po makontak ang nanay ko, tita. Saka alam ko rin naman pong hindi siya sasama sa akin eh. At bakit hindi? Lilia, mahal. Nakalimutan mo na bang broken family sila, Nelson? May iba ng pamilya ang nanay niya. Kahit na ang matinong nanay, sasamahan pa rin dapat ang anak niya sa ganitong okasyon kahit na may iba pa siyang pamilya. Wala lang talagang kwentang inay ang nanay mo, Nelson. Nako, pasensya ka na, iho ha. Si kumpare pala, susunod ba siya rito? Pasensya na po. May mahalagang lakad daw po si tatay eh. Hindi niya nabanggit sa akin kung ano yun. Ganun ba? Gaano ba kahalaga yung lakad ng tatay mo para unahin pa kesa sa'yo na anak niya? Pamamanhi ka nito, hindi panliligaw. Inay, hayaan niyo na po. Hindi naman po natin sila mapipilit eh. Ang mahalaga, tumupad po si Nelson sa usapan natin. Tsaka isa pa, kasama niya naman po yata ang kuya at ate niya eh. Iba pa rin talaga kapag magulang ang sumasama. Ewan ko sa inyo. Gaya ng inaasahan ko, hindi pa rin talaga magiging maayos ang daloy ng pamamanhikang yun. Nahihiya ako sa pamilya ni Nelson dahil sa kamalditahang ipinakita ng nanay ko. Naturingan pa naman siyang pastora pero hindi pa rin nahihiyang magpakita ng masamang ugali. Proud pa nga si nanay sa bagay na yan eh.
Pagkatapos ng pamamanhikan, nagsipag-uwian na nga ang mga magkakapatid at kaanak ni Nelson kaya nagpasalamat na kami sa kanila. Ang boyfriend ko naman, nagpaiwan siya dahil may mahalaga raw siyang sasabihin sa akin at sa mga magulang ko. Ano bang sasabihin mo, Nelson? Tawagin mo muna sina tita at tito, Sheila. Nasa kusina ba sila? Nandito na kami. At bakit? Anong sadya mo't hindi ka pa sumama sa mga kalahi mo? Lilia, ano ba? Bawas-bawasan mo nga yung pagiging bastos ng bibig mo, pwede ba? Mas bastos pa rin ang dalawang batang ito sa ginawa nila. Tita, tito, may hihilingin lang po sana ako sa inyo eh. Ano yon? Tungkol ba ito sa kasal? Kasi kasal ang kasunod ng pamamanhikan, iho. Ipinapaalala ko lang yun sa'yo. Opo, tungkol nga po ito sa kasal. Ano bang hihilingin mo, iho? Huwag mong sabihin kami ang pagagastusin mo sa kasal nyo ni Sheila. Aba, hindi ako makakapayag ano? Binuntis mo nga ang anak ko at ikaw ang lalaki, kaya saluhin mo ang gastos niyan. Mahal, wala naman sa pagiging babae o lalaki yung may responsibilidad na sumalo sa gastusin ng pagpapakasal. Pwede namang pagtulungan nyo ng dalawang pamilya eh. Hindi ako sang-ayon dyan. Alam mong tutol ako sa pagpapakasal ng dalawang yan. Pero napipilitan lang akong pagsamahin sila dahil buntis ng anak mo. Kaya hindi tayo maglalabas ng kahit isang sentimo sa... Inay, pasensya na po Pero ang dami niyo pong sinasabi. Hindi po ba pwedeng patapusin niyo po muna magsalita si Nelson? Ay, sige. Magsalita ka, Nelson. Ano po kasi, sana po wag kayong magalit At bakit? May dapat ba kaming ikagalit dyan sa sasabihin mo? Iyo, sige, sabihin mo na. Hihilingin ko po sana sa inyo kung okay lang sa inyo. Hindi na po muna kami magmamarcha ni Sheila sa graduation. Ano? Anong ibig mong sabihin, Nelson? Anong sinasabi mong hindi magmamarcha, lalaki? Ilang buwan na lang po, graduation na namin. Wala po kasing ibang susuporta sa akin para sa pagpapakasal namin ni Sheila. Ang mga kapatid ko lang po ang maaasahan ko. Kaya lang, konti lang din naman po ang maiaambag nila. May kanya-kanya na po silang pamilya eh. Hindi ako papayag na hindi makagraduate ang anak ko! Nelson, iho, pasensya ka na pero sasang-ayon ako sa asawa ko. Hindi mo pwedeng gawin ito sa anak namin. Hindi ko po kasi talaga kayang madaliin nito, tito, tita. Malaking gastos po yun eh. Nahihirapan na nga po akong tustusan ng sarili kong tuition para lang makagraduate ako. Pwes, problema mo na yon. Pakakasalan mo ang anak ko kahit malunod ka pa sa utang. Kung hindi, idedemanda kita. Inay! Putya naman, tita Hindi po ba kayo nakakaintindi? Anong magagawa ko kung wala po talaga akong pera? Pakakasalan ko naman po ang anak nyo eh. Pero walang yan naman Matuto po kayo maghintay. Dahil sa biglaang paglabas ni Nelson ng kanyang matinding emosyon, may kasama pang pagmumura, mabilis na gumalaw ang palad ng nanay ko patungo sa kaliwang pisngi niya. Sinampal ni nanay ng malakas ang lalaking mahal ko. Nagulat kaming lahat sa pagsabog ng matinding emosyon na yon. Hindi nakapagsalita si nanay dahil sa gulat niya. Dahil doon, nag-walk out si Nelson. Mabilis din akong tumayo para sundan siya. Kaya lang may motor ang boyfriend ko eh. Aandar na sana siya pero hinarangan ko dahil gusto kong sumama. Pinilit ko siyang sumama ko kung saan man siya pupunta kaya wala na siyang nagawa pa kundi isakay ako. Doon kami huminto sa paborito naming cafe na madalas naming puntahan tuwing may problema kaming dalawa. Pwede ko bang makuha ang order niyo, ma'am, sir? Ikaw na naman? Po, hinihingi ko po ang order niyo. Yung best seller niyo na lang na kape at cupcake. Sige po. Nandito ulit ang babaeng yun. Kung saan-saan ko na lang siya nakikita Umalis na tayo rito, Sheila. Ha? Bakit naman? Naka-order na tayo eh. Tsaka tignan mo sa labas biglang bumuhos ang malakas na ulan. Buti na lang at hindi tayo naabutan. Ay, putya naman Kung minamalas ka nga talaga Nelson, pasensya ka na Nagulat din ako sa sinabi mo kanina kaya hindi kita na ipagtanggol kay nanay eh. Ayos lang. Sanay naman akong hindi mo pinagtatanggol sa kanila eh. Anong sabi mo?
Langya naman, Sheila. Nirerespeto ko pa rin yung nanay mo kahit ganyan kasama ang ugali. Kahit asar na ako sa kanya. Kasi nga nanay mo pa rin yun. Pero kahit konti man lang, hindi ba siya marunong magpakabait? Pastora pa naman sana. Pero yung ugali niya, amoy basura. Huwag mo naman pagsalitaan ng ganyan ng nanay ko, Nelson. Bakit? Totoo naman ah. Hindi bagay sa kanya magsilbi sa Diyos kasi yung ugali niya, pandemonyo. Nelson! Pasensya ka na ah. Sadyang napuno lang ako ngayon at hindi ko na kinaya ang pagpapakumbaba sa harapan niya. Ayos lang. Naiintindihan din naman kita eh. Pero sana makamarcha pa rin tayo sa graduation. Mangyayari yun kung papayag kang sa mayor lang tayo ikakasal. Ano? Kay mayor lang, Sheila. Mas makakatipid tayo sa ganung kasal. Tutal, papeles lang naman ang kailangan natin eh. Saka na yung ingranding kasal sa simbahan kung makagraduate man tayo at may mga trabaho na. Ano, papayag ka sa ganun? Pumayag ka na, Sheila. Catalina, kanina ka pa ba nandyan? Hindi naman, kararating ko lang. Heto na nga palang order nyo. Pasensya na't narinig ko nang hindi sinasadya ang usapan nyo, ha? O sige na, makakaalis ka na. Grabe naman, Nelson. Ganyan mo na ba talaga ako itrato ngayon? Teka, ano bang nangyayari? Magkakilala ba kayong dalawa, Nelson? Sheila? Ay, nako, ma'am pala. Alam mo, pumayag ka ng pakasalan ka kahit sa mayor lang muna. Maswerte ka nga't pakakasalan ka niya eh. Tarantadang to. Umalis ka na nga, babae. Hindi ka sali sa trabaho mo makialam sa buhay ng customers. Teka, sandali lang. Ano bang meron? Sino ka ba, Catalina? Pangalan mo lang ang alam ko tungkol sa'yo eh. Hindi pala nakwento nitong si Nelson kung sino ako sa buhay niya, Ma'am Sheila. Hindi. Bakit? Sino ka ba talaga? Hay nako, tinatanong pa talaga ang halata. Basta ang masasabi ko lang, pumayag ka na. Buti nga pakakasalan ka pa eh. Ako kasi dati, tinakasan lang ako noong may nalaman siyang hindi maganda tungkol sa akin. Iniwan lang ako kahit nagdadalang tao na. Catalina, tumahimik ka. Umalis ka na rito kung ayaw mong isumbong kita sa manager nyo. Oops! Chill ka lang, Nelson. Kasi simula ko pa lang dito sa araw na ito, kaya dapat good vibes lang. Good vibes mo yung mukha mo. Visit ka. Oh, eto na ang bayad. Keep the change. Umalis na tayo rito, Sheila. Hindi ako nakapagsalita. Masyado kong nagulat sa mga pinagsasasabi ni Catalina. Alam ko na kung sino siya sa buhay ni Nelson. Hindi ko na kailangang itanong pa sa kanya yon. Malakas ang ulan pero sinuong pa rin namin yon. Makalayo lang kami sa lugar na yon. Ayoko pang umuwi sa amin kaya dinala muna ako ni Nelson sa kanila. Hindi ko mapigilang magtanong ng ilang bagay tungkol kay Catalina. Kahit alam kong ex siya ni Nelson, kulang pa rin ang mga nalalaman ko. Gusto kong alamin kung anong nangyari sa nakaraan nila, kaya pagkatapos niya akong papalitin ng damit, nagtanong pa nga ako sa kanya. Nelson, pwede ko bang malaman kung anong ibig sabihin ng mga pinagsasabi ng babaeng yun? Wag na, Sheila. Yung kasal na lang natin dapat ang pag-usapan natin. Hindi mo pa rin ako sinasagot kung papayag ka ba na sa mayor lang muna tayo ikasal. Oo, pumapayag na ako. Talaga? Totoo? Oo. O ngayon, ipaliwanag mo sa akin kung anong sinasabi ng babaeng yon. Ano yung sinabi niyang may tinakasang kang responsibilidad sa kanya dati? Dati pa yun, Sheila. Wala na yun ngayon. Wala? Anong wala? Sinabi niyang buntis siya pero tinakasan mo lang daw. May anak ka na pala, Nelson? Bakit hindi mo sinabing… Wala pa akong anak maliban dyan sa dinadala mo, Sheila. Nakunan si Catalina nun. Ano? Naging mabisyo siyang babae. Naging lasengga. Ilang beses ko siyang pinaalalahanan na huwag siyang uminom ng alak dahil pinagbubuntis niya ang anak ko. Pero anong ginawa niya? Halos gabi-gabi pa rin, nagpa-party siya hanggang sa nakunan siya. Pero iniwan mo si Catalina bago siya nakunan, tama? Iniwan mo siya habang pinagbubuntis niya ang anak mo? Tama ba ako? Ano? Sagutin mo ako! Oo na. Ano? Paano mo nagawa yun? Hindi ko inakalang ganong klaseng lalaki ka pala, Nelson. Dahil nalaman kong may sa demonyo siya at hindi ko kayang maitali sa ganong uri ng tao. Ano? Ano bang sinasabi mo dyan? Tumitila na ang ulan, Sheila. Umuwi ka na. Ihahatid na kita sa inyo.
Pinilit ko pa siyang magpaliwanag pero ayaw na niya. Pinaulanan na rin niya ako ng iba't ibang pagmumura na nalalaman niya at masyado nang masakit sa tenga ang mga yun, kaya tumahimik na lang ako. Napagtanto kong pareho kaming problemado at hindi magandang dagdagan pa ang problema namin sa kasal, kaya nanahimik na lang ako at nagpahatid sa kanya pa uwi. Lumipas ang ilang araw, medyo magaan na sa pakiramdam na malaki ang chance naming makagraduate kasi ikakasal pa rin kami. Sa mayor nga lang pero at least matutuloy kesa naman wala. Ayaw pumayag ni nanay dahil gusto niya bongga pero hindi na kami nakinig pa sa kanya. Tutal sang-ayon naman si tatay sa plano namin ni Nelson. Okay na yun. Isang araw habang magkasama kaming naglalakad ni Nelson sa loob ng campus papunta sa building namin, hindi ko inaasahang makasalubong namin si Catalina. Nag-init kagad ang ulo ko sa kanya. Wow naman! Nagkita ulit tayong tatlo! Oo nga, malas no? Hindi naman yun malas, Sheila. Swerte kaya yun. Biruin mo, ilang beses nang nagkatagpo ang landas natin nang hindi sinasadya. Hindi nga ba sinasadya, Catalina? Kung makatali-katalina ka sa akin, parang hindi mo ko tinawag na love dati. Ano? Ay, sorry. Bigla ko tuloy nakalimutang nandyan ka pala, Sheila. Ano bang kailangan mo, Catalina? Sinusundan mo ba kami? Ako? Sinusundan kayo? Hindi ah. Kung ganun, anong ginagawa mo rito sa school namin? Nandito ako para sa interview ko, Nelson. Nag-apply kasi ako bilang teacher dito eh. Alam mo na, fresh graduate kaya heto, naghahanap ako ng magandang trabaho. Bakit? Interesado ka na ba ulit kung anong nangyayari ngayon sa buhay ko, ha? Alam mo namang wala na akong pakialam sa'yo, babae. Huwag mo na kaming guluhin pa ni Sheila. Natatawa ako sa inyo, alam niyo ba yon? At bakit? May nakakatawa ba rito, Catalina? Oo naman, kayong dalawa. Natatawa ako kasi alam kong hindi rin naman kayo magtatagal. Magsasawa rin sa'yo yung si Nelson, Sheila. Maniwala ka sa akin. Napagdaanan ko na yan eh. Tarangtada ka talaga, Catalina. Lubayan mo na nga kami. Hindi ba uso sa'yo mag-move on, ha? Move on? Naku Nelson, matagal na akong naka-move on ano? Kung ganun, wag mo na kaming abalahin pa. Gago! Sulpot ka ng sulpot sa harapan namin. Daig mo pa ang kabuti. Hanggang ngayon, hindi pa rin talaga nawawala yung maruming tabas ng dila mo, no? Palamura ka pa rin. Oo, bakit? May magagawa ka ba para diktahan ako? Alam mo, Catalina, umalis ka sa harapan namin habang nakakapagtimpi pa ako sa'yo. Ang lakas ng loob mong pagsalitaan ako ng ganyan ngayon ah. Ni hindi ka man lang nakonsensya sa ginawa mo sa akin dati? Putya naman, Catalina, oh. Huwag mong isisi sa akin ang kasalanan mo. Ang kapal ng mukha mong babae ka. Hindi mo nga deserve patawarin, Nelson. Hindi ako humihingi ng tawad sa'yo, gago! Nelson, tama na nga yan. Huwag mo na lang siyang pansinin pa. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao, oh. Mukhang may admin din na nakakita sa atin dito kaya tayo na. Tinapunan ko ng isang masamang tingin si Catalina bago kami tuluyang tumalikod ni Nelson sa kanya. Kahit medyo naaawa ko sa sinapit ng babaeng yon, naiinis pa rin ako sa kanya. Kasalanan rin naman niya kung bakit siya nakunan eh. Tapos mukhang si Nelson lang ang sinisisi niya ngayon. Pumasok na kami sa klase. Aligaga pa rin ako. Kung saan-saan pa rin lumilipad ang utak ko. Napakarami ko na kasing iniisip eh. Lumipas pa ang ilang oras, naiihi ako kaya nagpaalam muna ako sa instructor namin. Sinenyasan ko lang si Nelson na iihi muna ako. Pagdating ko ron, parang gusto kong sisihin ang kalangitan kasi nandun din si Catalina at kalalabas lang ng cubicle. Ikaw na naman, sinusundan mo ba talaga ako, ha? Oh, Sheila! Wow naman! Kailan pa sumusunod ang taong mas nauna pang pumunta rito, ha, Aber? Ewan ko sa'yo. Tapos ka na bang gumamit ng CR? Makakaalis ka na. Hindi ako aalis. Alam mo bang na-cancel ang interview ko kanina, ha? Hindi ko alam at wala akong pakialam doon, Catalina. Kasalanan mo yon, Sheila! Kasalanan yun ni Nelson! At paano nangyaring naging kasalanan namin yun, ha? Nakarating sa admin ang kaguluhan natin kanina. Kaya nung nakilala nila ako, hindi man lang nila ako binigyan ng chance na ma-interview. Tinanggihan nila kagad ako. Marami ang nag-a-apply kaya hindi na sila nagsayang ng oras sa akin. Bla 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 bla. Wala akong pakialam, Catalina. Tumabi ka na nga dyan sa dinadaanan ko. Hindi! Ano na naman ba ha?
Magmula nung iniwan ako ni Nelson, nagkanda leche-leche na ang buhay ko. Oh, tapos, alam kong hindi ko na ulit maaangkin ang puso niya, pero sisiguraduhin kong hindi rin kayo magkakatuluyan. Huli ka na, Catalina. Ikakasal na kami. Malapit na nga eh. Hindi mo siya pakakasalan, Sheila. Hindi mo gagawin yon. At bakit naman ako makikinig sa'yo, ha? Dahil pinapangako ko sa'yo, mamamatay si Nelson kung pakakasalan mo siya. Hindi na siya magiging akin, kaya hindi rin siya magiging sa'yo at kanino man. Anong pinagsasasabi mo dyan, Catalina? Nababaliw ka na ba, ha? Sinusumpa ko kayong dalawa, Sheila. Hindi ko hahayaang maging masaya kayo. Baliw ka na nga talaga. Hindi ko na dapat siya ginugulo eh. Kinalimutan ko na dapat ang lalaking yon. Pero malas niya lang at muling nagtagpo ang landas naming dalawa. Sa halip na humingi siya ng tawad sa akin, pinagmumura niya pa talaga ako sa harapan mo at sa ibang tao. Kaya dapat lang sa kanyang parusahan. At bakit? Anong gagawin mo kay Nelson, ha? Maghintay ka lang, Sheila. Dahil sa oras na ikasal kayo, makikita mo, magsisisi kang pinakasalan mo siya. Ewan ko sa yung babae ka. Diyan ka na nga, baliw. Tandaan mo ang sinabi ko, Sheila. Sa araw ng kasal nyo, magsisimula ang pagpaparusa ko sa kanya. At idadamay na rin kita. Hindi ko na pinansin pa ang mga salitang binitiwan ni Catalina. Umurong tuloy ang ihi ko dahil sa mga pinagsasasabi niya. Wala akong maintindihan sa mga yun eh. Pero nakapagtatakang kinilabutan ako. Kakaiba kasi ang aura niya sa mga sandaling yun. Hindi na siya mapang-asar. Nagbabanta na. Pagbalik ko sa classroom tapos na ang klase. Nilapitan ako kagad ni Nelson at takang-taka siya. Bakit ang tagal mo, Sheila? Pupuntahan na nga sana kita ron eh. Buti na lang nandito ka na. Nagbawas din kasi ko eh. Sumakit kasi bigla ang tiyan ko. Talaga? Kamusta naman ang pakiramdam mo? Ayos ka lang ba? Oo, ayos na ako. Sigurado ka? Hindi ba sumasakit yan tiyan mo? Sabihin mo lang sa akin kung masakit pa ha. Ibibili kita ng gamot. Hindi na, Nelson. Ayos na ako. Wala na tayong klase, hindi ba? Oo, pero may practice pa raw para sa graduation song. Talaga? Magsisimula na tayong mag-practice niyan? Oo inagahan nila. Sa susunod na siguro tayo sumali. Mauna na tayong umuwi. Naku, may attendance eh. Hayaan mo na. Gusto ko nang umuwi at magpahinga eh. Sige, tayo na. Hindi ako sinungaling na tao pero hindi ko maiwasang hindi magsinungaling sa pagkakataong yon. Hindi ko rin naman kasi alam kung anong sasabihin ko eh. Pinalipas ko ang ilang mga araw, linggo at buwan na hindi iniisip si Catalina. Lalo na't hindi ko na rin siya nakikita. Mabuti nga yon para wala nang magbibigay ng stress sa akin. Panay sideline na rin si Nelson para kumita lang siya ng pera. Nagtriple kayod nga siya eh. Napilitan na rin pumayag si nanay sa plano namin ni Nelson tungkol sa pagpapakasal kay Mayor. Masyadong labag yon sa loob niya pero no choice siya. Hanggang sa dumating na ang araw ng kasal namin. Isang napakasimpleng seremonya lang na may simpleng handaan pagkatapos. Mahirap pero nairaos namin. Naging opisyal na rin kaming mag-asawa ni Nelson. Oh, kayong kasal na kayo. Wala na akong magagawa pa kundi patirahin kayo pansamantala dito sa bahay namin. Pwede naman pong dun muna kami sa bahay namin, tita. Ibig ko pong sabihin, nanay. Ano? Patitirahin mo ang anak ko sa bahay na puno ng mga basagulero? Hindi ako makakapahayag yan. Ayang ka na naman, Lilia eh. Nelson, dito na lang kayo sa bahay para mabantayan din namin ang pagbubuntis ng anak namin. Ayos lang ba yun sa'yo? Basta ayos lang po kay Sheila. Wala pong problema sa akin. Kung ganon, Sheila anak, ayos lang ba sa'yo na dito lang kayo? Opo, itay. Wala pong problema. Pumayag ako kahit alam kong magkakaproblema talaga kami hanggat kasama namin si nanay. Wala na kasi siyang ibang ginawa kundi batuhin kami ni Nelson ng mga masasakit na salita. Damay pa ang pamilya ng asawa ko. Kinagabihan, hindi na kami nag-honeymoon. Pareho kaming pagod at isa pa, medyo lumalaki na rin ang tiyan ko. Maaga kaming natulog noon pero bigla akong binangungot. Napanaginipan ko si Catalina at ang mga pagbabanta niya, kaya nagising ako ng 10 oras ng gabi. Hinihingal ako pagkagising ko. Nagising din si Nelson ng dahil doon. Bakit, Sheila? Wala. Nanaginip lang ako ng masama.
Tungkol saan? Wala yon. Matulog ka na ulit. Hindi pwede. Kukuha lang muna ako ng tubig. Hindi na, Nelson. Ayos lang ako. Sigurado ka ba? Pinagpapawisan ka ng malamig oh. Saka namumutla ka pa. Hindi, ayos lang talaga ako. Babalik na rin ako sa pagtulog. O sige, sabi mo eh. Tunay ngang namumutla ako. Kasi pagkagising ko kinaumagahan, yun kagad ang napansin ni nanay. Tinanong niya ako kung bakit namumutla ako, pero hindi na ako nag-abala pang sumagot. Hindi ko rin naman alam ang sagot eh. Hindi mawawala sa isip ko ang tungkol sa masamang panaginip na yon. Si Catalina, may ginagawa siya sa panaginip ko. Hindi ko nakita ang lahat ng bagay sa paligid niya, pero ang masasabi ko lang, nakangisi siyang nakatitig sa amin ni Nelson habang gumagawa ng kung ano-anong ritual. Nakakakilabot ang paraan niya ng pagtitig sa amin doon sa bangungot na yon. Hindi ako mapakali kaya muli kong kinausap si Nelson. Nelson, pwede mo bang ikwento sa akin ang tungkol kay Catalina? Bakit? Anong tungkol sa kanya? Hindi ko nga alam eh. Basta kahit na ano tungkol sa kanya. Bakit? Para saan pa? Basta magkwento ka na lang. May pasok tayo, Sheila. Ngayon ka pa talaga magpapakwento? Wala namang masama doon, hindi ba? Gusto ko lang naman malaman ang mga bagay-bagay tungkol sa inyo ng ex mo. Para saan nga? Para may pag-awayan tayo? Tigilan mo ako, Sheila ha? Wala akong panahon sa ganyan. Buti pa, kumilos ka na dyan at papasok pa tayo sa klase. Bakit ba ayaw mong magkwento ha? May tinatago ka ba sa akin ha, Nelson? Putya naman oh. Ano ba? Bakit ba bigla-bigla ka na lang sumisigaw dyan? Inaano ba kita? Gusto ko lang naman magkwento ka eh. Ayoko nga eh. Hindi ka ba makaintindi? Naknang putya naman oh. Ano bang nakain mo't bigla ka yatang nasiraan ng ulo ha? Hoy Nelson! Anong karapatan mong pagsalitaan ng ganyan ng anak ko ha? Nay? Huwag mo akong manay-nay dyan ha! Hindi pa rin kita tinuturing na asawa ng anak ko. Bakit ba kayo nag-aaway ha? Ang aga-aga pa, tsaka bagong kasal pa lang kayo. Yang si Sheila po kasi. Ang aga-agang mambwisit. Hindi naman kita binibwisit, Nelson. Gusto ko lang naman magpakwento tungkol... Magpakwento nga. Bakit nga? Bakit pa natin pag-uusapan ng nakaraan na ha? Ano bang gusto mo? Huwag mong sinisigawan ng ganyan ng anak ko, hoy lalaki! Pasensya na ho kayo, Nay. Buwisit naman oh. Nakakaya naman kasi. Maaga akong gumising para magluto ng agahan. Tapos hihiritan ako ng ganyan. Naknamputya naman talaga oh. Anong nangyayari dito? Bakit kayo nagsisigawan? At bakit pa naipagmumura ka riyan, iho? Tay, pasensya na po kayo. Kita mo na, iha. Nakita mo ng lalaking pinili mong mahalin. Sinabi ko naman sa'yo wala kang mapapala sa lalaking yan kundi sakit ng ulo. Lilia, isa ka pa eh. Hayaan mo na nga muna yung mga bata. Nakikialam ka na naman sa away nila eh. Nelson, Sheila, kung ano man yung pinag-aawayan nyo, ayusin nyo kagad nang hindi kayo nagsisigawan. Aba, bagong kasal pa naman kayo eh. Ngayon ang unang araw nyo bilang mag-asawa. Tapos nag-aaway kagad kayo. Hindi maganda yan. Ito po kasing anak nyo, tay. Gusto yata ng gulo. Parang nagtatanong lang naman eh. Ewan ko sa'yo, Sheila. A-absent na lang ako ha. Nawalan na ako ng ganang pumasok. Dito ka na muna. Aalis lang ako sandali. Oh, saan ka naman pupunta? Sa bahay. Maghahakot lang ako ng mga gamit ko papunta rito. Sasama ako. Hindi na. Dito ka na lang. Huwag ka nang pasaway. Umalis si Nelson at hindi niya talaga ako sinama. Gusto ko sanang habulin pero wala naman tricycle na malapit sa bahay namin. Kailangan pa ng motor pero hindi ako marunong mag-drive noon. Wala na akong nagawa pa kundi pakinggan na lang ang mga pangaral sa akin ni tatay. Buti na lang at busy si nanay nung mga oras na yon kasi marami siyang labahin kaya hindi siya naka-epal sa amin ng tatay ko. Sheila, anak. Ano ba kasi ang pinag-aawayan nyo ng asawa mo? Hindi naman po sana big deal yun, Itay. Nagpapakwento lang naman po ako tungkol sa ex niya Aba, bakit mo namang ginawa yun? Masama po ang pakiramdam ko sa babaeng yun, Itay. Napanaginipan ko kasi kagabi ang ex ni Nelson. Parang may gustong sabihin sa akin ng babaeng yun. Kaso lang mukha siyang mangkukulam dun sa panaginip ko
Mukhang mangkukulam. Sino, iha? Ang ex-girlfriend nga po ni Nelson. O tapos, nagpakwento ka na sa asawa mo tungkol sa babaeng yun? Ganun na nga po, Itay. Nagtataka lang din naman po ako kung bakit parang unsensitive po ni Nelson kung si Catalina na ang pag-uusapan. Anak, ayaw lang niya ng gulo. Hindi talaga gusto namin na tinatanong kami tungkol sa ex namin. Kasi pakiramdam namin, may dahilan na naman kayo para awayin kami. Pero Itay, Huwag ka nang pumalagpa, iha. Kaya naman pala nagalit si Nelson eh. Hindi mo dapat ginawa yun. Unang araw nyo bilang mag-asawa. Mabuti pa, sundan mo na muna siya sa kanila. paano ko po magagawa yon? Hindi naman po ako marunong mag-drive. Ihahatid na kita, anak. Pero babalik din kagad ako dito sa bahay, ah. Tutulungan ko pa kasi ang nanay mo maglaba eh. Sige po, Itay. O siya, tara na. Hindi man ako sang-ayon sa ibang mga sinasabi ng tatay ko, hindi na lang din ako nagpumilit pa. Ilang minuto lang ang biyahe papunta sa bahay nila Nelson. Pagdating namin doon, bumalik na kagad si tatay sa amin. Pumasok ako kagad sa gate, tsaka kakatok na sana, pero bukas naman ang pintuan kaya pumasok na lang ako. Kaya lang napahinto ako sa narinig ko mula sa loob. Tsaka lang ako dahan-dahang pumasok para makita kung sino ang kausap ni Nelson. Sa sobrang busy nila sa isa't isa, hindi nila napansin ang pagpasok ko, kaya nagtago na rin muna ako sa gilid. Ano ka ba, Catalina? Bakit ka ba bigla-biglang pumapasok sa bahay namin? Trespassing yung ginagawa mo ah. Trespassing na pala ako ngayon dito ha, Nelson? Parang kahapon lang, dinadala mo ko rito para makipagtalik ka. Tumahimik ka, babae. Kilabutan ka nga sa sinasabi mo. Hindi mo ba ako namimiss ha, Nelson? Tayo lang dalawa ngayon dito oh. Bakit hindi mo muna pagsawaan ulit ang katawan ko bago kita tuluyang parusahan, pati na ang asawa mo? Saktan mo na ako hanggat gusto mo. Pero hindi ako papayag na idadamay mo ang asawa ko at ang magiging anak namin. Huli na ang lahat dahil nadamay na si Sheila sa kasalanan mo sa akin, Nelson. Walang kapatawaran ang ginawa mo sa akin. Nasasabi mo yan dahil ako ang sinisisi mo sa pagkamatay ng anak natin. Kahit kasalanan mo naman talaga. Puro ka party, puro ka inom. Umiinom ako dahil iniwan mo ako noon. Nilunod ko ang sarili ko sa alak dahil hindi natanggap ng lalaking mahal ko ang buong pagkatao ko. Hindi ko pinangarap magmahal ng isang mangkukulam, Catalina. Kaya lubayan mo na kami ng asawa ko. Walang iya ka. Yan ding marumi mong bibig ang dahilan kung bakit lalong lumaki ang galit ko sa'yo, Nelson. Galit ka naman pala sa akin eh. Bakit hindi mo na lang ako lubayan? Dahil sisirain ko ang buhay niyo ni Sheila. Nagsimula na kagabi ang sumpa ko laban sa inyo, Nelson. Isusunod ko na rin ang pinakamamahal mong asawa. Gaga ka? Tigilan mo na kami ni Nelson. Hindi na ako nakapagpigil pa. Sinugod ko si Catalina na siyang ikinagulat nilang dalawa ni Nelson. Nahawakan ko ang kulot na buhok ng bruha kaya kinuha ko kagad ang pagkakataong yon para sabunutan siya ng malakas. Sigaw ng sigaw si Catalina, gayon din ako. Si Nelson naman, panay-awat sa aming dalawa ng bruha niyang ex. Pero hindi ako nagpatinag. Hindi ko binibitiwan ang buhok ni Catalina at patuloy ko yung hinihila. Gusto ko ring ingudngud sa mesa ang pagmumuka ng babaeng yon. Sheila! Catalina! Ano ba? Tumigil na kayong dalawa. Walang iya naman oh. Ilayo mo sa akin ang asawa mo, Nelson! Aray! Ang buhok ko! Pitiwan mo ako, babae! Hindi! Ang lakas ng loob mong manggulo sa amin, kaya hetong sa'yo! Kakalbuhin kitang babae ko! Sige, Sheila! Siguraduhin mo lang na hindi ako lalabas ng buhay sa pamamahay na ito! Dahil kung nagkamali kayo, isusumpa na rin kita! Kukulamin kita hanggang sa huling hininga mo! Eh di gawin mo, hindi ako natatakot sa'yo! Sheila, ano ba? Tumigil ka na. Baka mapano ang anak natin. Tama na. Hindi! Nauubos na talaga ang pasensya ko sa babaeng ito! Tama na sabi. Malakas ako pero mas malakas pa rin si Nelson kesa sa akin. Kaya nagawa niyang paghiwalayin kami ni Catalina. Ako lang ang niyayakap ni Nelson dahil nagpupumiglas pa rin ako para sugurin ko ang babae samantalang nakangisi lang si Catalina sa akin. Halatang may masamang binabalak pero saglit akong nawala ng pakialam doon. Ang iniisip ko lang ng mga sandaling yon kung paano ko siya makakalbo. Bitiwan mo ko, Nelson! Tuturuan ko lang ng leksyon ng ex mong hindi nakakaintindi na ex na nga lang siya. Tuturuan mo ko ng leksyon, ha?
Kayong dalawang tuturuan ko ng leksyon, Sheila. Humanda kayo sa ganti ko. Tarantado ka, Catalina. Umalis ka na rito at huwag ka na magpapakita sa amin kahit kailan. Hindi ko susundin ang gusto nyo. Gusto mo bang kalad ka rin pa kita palabas dito, ha? Hindi na kailangan. Aalis ako, pero hindi ko may papangakong hindi nyo na ako makikita ulit dahil sinusumpa ko ng buong pagkatao nyo. Hindi ko kayo lulubayan hanggat hindi ko kayo napapatay, Nelson. Tandaan mo yan. Gago! Walang iya ka! Umalis ka na! Alis! Hindi mo ako masisisi kung pahihirapan ko kayong mag-asawa. Binigyan kita ng pagkakataong iligtas mo ang sarili mo at si Sheila sa sumpang ibinibigay ko sa inyo. Pero hindi ka nagpakumbaba. Pinagmumura mo pa ako. Ngayon mo matitikman ang ganti ng babaeng initsyapuera mo dahil lang nalaman mong mangkukulam ako. Mukha ka talagang mangkukulam! Gago! Masyadong magulo ang pangyayaring yun. Wala kaming ibang ginawa kundi ang magsigawan. Dapat akong magulat sa revelasyong yon na isa palang mangkukulam si Catalina pero natatabunan ng galit ang gulat na nararamdaman ko. Hindi agad ako nagsalita pagkaalis ni Catalina. Pinakalma ko muna ang sarili ko. Binigyan naman ako ni Nelson ng isang baso ng tubig tsaka ako pinaupo. Matapos kong mabawi ang lakas, nagsimula na kagad ako sa pag-iinteroga sa kanya. Gusto ko nang malaman ang lahat. Gusto kong alamin kung may sekreto ba siyang tinatago sa akin tungkol kay Catalina. Hindi ako papayag na manahimik na lang, lalo na't nararamdaman kong nanganganib ang buhay naming dalawa. Nelson, siguro naman, pwede mo na akong sabihan ngayon kung anong nangyayari dito kanina. Anong pinag-usapan niyo? Hindi mo nga talaga ako titigilan sa bagay na yan, no? Pero sige, para matapos na itong pangungulit mo sa akin, sasabihin ko na. Ay, mabuti naman kung ganon. Totoo bang mangkukulam siya? Parang hindi pa rin kasi ako makapaniwala eh. Oo, totoo yun. Talaga? Siya lang yata ang mangkukulam na parang proud na proud pang aminin sa atin. Ni hindi siya natatakot na baka isumbong natin siya sa ibang tao o baka may ibang makarinig. Hindi ko rin alam kung bakit hindi siya nag-iingat na itago ang bagay na yun eh. Siguro dahil gusto lang niya tayong takutin. Hindi ako natatakot sa kanya. Naniniwala akong hindi ako tatablan ng kulam ng taong may matibay na paniniwala sa Panginoon. At hindi ako ganun, Sheila. Alam mong hindi ako reliyosong tao. Yun lang ang problema. Hayaan mo magtiwala ka lang. May iba pa siyang sinabi sa'yo kanina bago ako dumating, ha? Binigyan niya raw ako ng sumpa. Sumpa? Anong sumpa? Kada magmumura raw ako o mga salitang hindi maganda na sasabihin ko, mararamdaman ng katawan ko ang matinding sakit. Kahit hindi sinasadyang pagmumura, parehong sakit sa katawan ang mararamdaman ko. Magpapatuloy raw yun at mawawala lang kung makakaya kong hindi magmura sa loob ng 30 araw. Ano? Totoo ba yun? Oo, yun ang sinabi niya eh. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mag-aalala eh. Wala na ba siyang ibang sinabi bukod doon? Wala na, yun lang. Nabanggit niya ba kung kailan magsisimulang i-epekto sa katawan mo ang sumpa niyang yun sa'yo? Hindi, Sheila eh. Pero aaminin kong medyo kinukutuban akong mangyayari na yun sa lalong madaling panahon. Natatakot din ako para sa'yo. Siguradong idadamay ka niya rito eh. Huwag kang mag-alala sa akin, Nelson. Matibay ang paniniwala kong hindi ako tatablan nun. Ikaw ang inaalala ko. Mabuti pa umuwi na tayo at sabihin natin kina nanay at tatay ang tungkol sa bagay na ito. Nagkabati na ulit kami ng asawa ko. Sabay kaming umuwi dala ang mga damit niya para ilipat sa bahay namin. Pagdating namin, sakto ring katatapos lang ni nanay sa paglalaba at nagpapahinga na. Kaya pwede na namin kausapin tungkol sa mapanganib na sumpa ni Catalina. Tumawa lang si nanay. Kahit kailan talaga, walang modo ang nanay ko. Mabuti na lang at sinaway siya ng tatay ko kaya natahimik din kahit papano. Naniniwala ako, iho, na hindi ka tatablan ng sumpang yan kung magdadasal ka at manalig sa ating Panginoon. Tay, alam niyo naman pong natutulog pa ang buhay espiritual ni Nelson, hindi ba? Kung ganun, simulan na nating gisingin yan lalo na't nagpakasal ka sa anak ng mga alagad ng Diyos, iho. Huwag po kayong mag-alala, tay. Sisikapin ko pong maging aktibo sa simbahan. Alam mo, iho, wag na. Mabuti pa'y unahin mo na muna yung pagkontrol sa bibig mo na hindi ka nagmumura bago ka papasok sa simbahan para magsilbi sa Diyos. Lilia, mahal,
Hindi naman tama yung ideya mo. Eh ano nga bang tama? Palasimba pero palamura naman. Eh kayo nga ho, palasimba pero masama ang ugali. Ano? May sinasabi ka ba dyan ha, iha? Wala po. Ang sabi ko po, nagugutom na ako kaya gagawa po muna kami ni Nelson ng meriendang salad. Parang gusto ko po kasi ng vegetable salad ngayon eh. Mukhang naglilihi ka na, iha. Saktong-sakto at may mga ilang gulay dun sa ref. Trabahuin nyo na yon, ha? Sige po, Itay. Gawan mo ko ng vegetable salad ha, Nelson. Okay, Sheila. Napangiti ako. Unti-unti na akong nasasanay sa ugali ng lalaking minahal at pinakasalan ko. Minsan masama ang trato niya sa akin pero madalas naman siyang sweet at pinagsisilbihan ako. Yun nga ang dahilan kung bakit ako nahulog sa kanya. Maya-maya pa, habang naghihiwa ng carrots ang asawa ko, pinaalalahanan ko siyang magdahan-dahan kasi baka masugatan siya. Hindi nga ako nagkamali. Talagang lumihis ang kutsilyo patungo sa daliri niya. Pucha! Aray! Naku naman, sinabi ko na nga be. Ayos ka lang ba ha? Aray! Sumasakit yata ang ulo ko, Sheila. Ano? Daliri mong nasugatan at nahiwa pero ulo mong sumasakit? Umayos ka nga. Aray! Ang sakit talaga eh. Parang mabibiyak, Sheila. Ha? Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ko alam. Sobrang sakit ng ulo ko. Upo muna ako, ha? Oh, dito ka sa upuan ko. Dahan-dahan lang. Ang sakit ng ulo ko. Para talagang binibiyak. Nataranta ko. Agad na sumagi sa isip ko ang sumpa ni Catalina sa kanya. Naalala kong nagsabi ng putya si Nelson nung nasugatan siya. Tapos hindi nagtagal, nakapagtatakang sumakit ng husto ang kanyang ulo. Dahil doon, nilamon ng matinding kaba ang puso ko. Parang may tumatakbong kabayo sa dibdib ko. Natapos ang araw at gabi na yon na walang ibang ginawa si Nelson kundi magsisigaw dahil sa sakit ng ulo niya. Naabala na rin si nanay at tatay pero gaya ko, hindi rin nila alam kung anong gagawin. Hindi na nga kami nakatulog ng maayos ng gabing yon, lalo na ako kasi binabantayan ko ang asawa ko. Kinaumagahan, ayos na siya. Naalala kong kailangan pa pala naming magbayad ng graduation fee kasi papalapit na ang graduation day namin. Mag-isa lang akong pumunta sa eskwelahan para magtanong kung magkano ang graduation fee kasi nangihina pa si Nelson. Oh Sheila, iha, saan ka naman pupunta? Sa eskwelahan po, inay. Mag-i-inquire lang po sana ako kung magkano ang graduation fee namin. Bakit? May pambayad ka na ba, ha? Wala pa po eh. Kaya tatanungin ko po muna ang admin ng school o officers ng batch namin para malaman ko. Mag-isa ka lang bang pupunta ron? Hindi mo ba kasama ang asawa mo? Hindi na po, inay. Nangihina pa po si Nelson eh. Eh ano palang nangyari kagabi sa asawa mo, ha? Siguro po, siya na lang po ang tanungin niyo mamaya. Eh bakit siya pa? Bakit ayaw mo na lang sabihin? Mas may papaliwanag po yun ang husto ni Nelson kesa sa akin, inay. Tanungin niyo na lang po siya mamaya. Sigurado kong sasabihin niya po sa inyo ang dahilan. Ay, sige. Ipahahatid na lang kita sa tatay mo. Hindi na po, inay. Mukhang busy po si tatay ngayon eh. Lalakarin ko na lang po ang paradahan ng tricycle. Kaya ko naman po eh. Sigurado ka ba talaga, ha? Opo, inay. Maaga pa naman po kaya hindi pa mainit. Sige po, mauna na po ako, ha? O, sige. Mag-iingat ka, ha, iha? Ngumiti ako kay nanay bago pumanaog ng bahay. Minsan lang siya maging mabait. Maganda siguro ang mood niya eh. Pagdating ko sa eskwelahan, nagulat ako nang malaman ko ang malaking halaga ng graduation fee namin. Halos manghina ang tuhod ko dahil doon. Umuwi na ako kagad para dalhin kay Nelson ang balita. Nakaabang naman siya sa akin pag uwi ko at mukhang malakas na siya. Oh, kumusta ang lakad mo, Sheila? Naitanong mo na ba kung magkano ang graduation fee natin? Oo, Nelson. Ang mahal. Bakit? Magkano ba? 10,000 daw eh. Walang labis, walang kulang. Ano? 10,000? Tarantado naman oh. Bakit ang mahal naman yan? Nelson, yung bibig mo ha? Nagmumura ka na naman eh. Eh bakit naman kasi ganyan kamahal? Napagdesisyon na ba talaga yan? Mukhang oo eh. Ilang araw na rin kasi tayong hindi pumapasok. Siguradong nag-meeting na sila tungkol dyan. At ganyang kalaking halaga ang naaprubahan?
Pumayag ang mga estudyante niyan? Hindi ko alam, pero parang ganun na nga. Bakit naman nasobrahan na yata yan? Ewan ko nga. Baka napagkasunduan nilang gawing sobrang bonggang graduation ceremony natin. Kaya siguro ganyan. Wala kasi tayo sa meeting kaya wala tayong alam eh. Buwa ka na. Anong akala nila sa toga natin? Ginto? Hoy, ang bibig mo, Nelson. Pasensya na. Hindi ko lang mapigilan eh. Aray! Andyan ko! Oh, anong nangyayari sa'yo? Pucha! Ang sakit naman ng tiyan ko! Sinasabi ko na nga ba eh. Mura ka kasi ng mura eh. Ayan naman tuloy. Ang sakit, Sheila! Nataranta ulit ako lalo na nang sumuka si Nelson ng dugo. Namimilipit na siya sa sakit at sigaw na rin ng sigaw. Ako naman, syempre hindi ko alam ang gagawin. Nagtataka kaming nilapitan ni nanay at tatay pero gaya ko, nakikita ko rin ang takot at matinding pag-aalala sa mga mata nila. Kahit kay nanay na alam kong ayaw niya kay Nelson. Diyos ko! Ano na naman ito? Mukhang inaatake na naman po siya ng kulam ng Katalinang yun, Itay. Anong gagawin natin? Katatapos ko lang magdasal para sa kalagayan ni Nelson. Pero biglang nangyari na naman. Bakit inaatake na naman siya ng matinding sakit dayan, Sheila? Nagmura na naman ba siya, ha? Opo, inay. Kahit hindi naman po niya sinasadya. Dapat kasi matuto nang umiwas yung asawa mo sa pagmumura. Ayan tuloy, pati kami napeperwisyo. Huwag ka nang manisir yan, Lilia, mahal. Ano pong gagawin natin, Itay? Paano ako makakatulong kay Nelson? Hindi ko rin alam, anak. Hindi naman ako manggagamot eh. Pastor lang ako. Ang sakit-sakit na talaga. Mamamatay na yata ako. Huwag mong sabihin yan, Nelson. Nelson, iho, bakit hindi mo subukan magdasal? Wala namang mawawala sa'yo kung magdarasal ka ngayon. Ipagdarasal ka rin namin. Paano po? Hindi ako masyadong makapagsalita eh. Kahit sa utak mo lang, iho. Kahit walang mga salitang lalabas sa bibig mo. Subukan mo lang. Sige po. Ginawa ni Nelson ang payo ng tatay ko. Sumunod din kami. Nagdasal din kami para sa kanya. Walang kasiguraduhan pero sinusubukan pa rin namin. Ilang minuto ang lumipas, unti-unti siyang kumalma kaya medyo napanatag ako. Hindi na sumigaw ang asawa ko, pero iniipit pa rin niya ang tiyan niya. Sinimulan ko naman linisin ang dugong na isuka niya sa sahig. Kumusta ang pakiramdam mo, iho? Nawawala na ba ang sakit? Nandito pa rin po eh, pero hindi na masyado. Mabuti naman kung ganun. Diyos ko naman, Nelson! Anong klaseng babae ba kasi ang minahal mo, ha? Alam niyo na po ang tungkol doon, inay? Oo, sinabi na niya sa amin ng tatay mo kanina. Hindi ako makapaniwalang may ganong sumpa pa rin pala sa panahon ngayon. Oo nga po eh. Nelson, Sheila, mabuti pa siguro. Hanapin ninyo yung babaeng tinatawag niyong Catalina. Hindi magandang patuloy na magdusa ang asawa mo sa sumpang ito. Po, para saan naman po, Itay? Ang sabi ni Catalina, walang ibang makapagpapagaling kay Nelson kundi ang paglampas niya ng 30 araw nang hindi nagmumura. Oo nga, pero posibleng magkamali pa rin ang bibig niya. Mas mabuti yung makumbinsin nyo ang pinanggagalingan ng sumpang to na itigil na niya. Hindi ko po alam kung kaya kong pakiusapan si Catalina, Tay. Hay nako, Nelson, malaki rin naman kasi ang kasalanan mo sa kanya eh. Dahil iniwan mo siya nang malaman mong mangkukulam siya. Kaya nagpakalasenga at namatay ang anak niyo sa sinapupunan niya. May kasalanan ka rin, kaya dapat kang humingi ng tawad. Tama ang asawa ko, iho. Daanin niyo ito sa mahinaong usapan. Wala kasi kaming maitutulong sa inyo sa bagay na ito eh. Mga alagad kami ng simbahan kaya hindi kami pabor na lumapit kayo sa albularyo. Mas magandang lapitan nyo ang pinag-uugatan nito. Mukhang tama si nanay at tatay, Nelson. Hanapin na lang natin si Catalina at makipag-ayos. Malay mo maantig ang puso niya. Tsaka isa pa, malapit na ang graduation natin. Baka bigla kang magmura sa araw na yon, tapos doon ka atakihin sa gitna ng event. Malaking problema yun. Sige, pumapayag na ako. Hinintay ko munang tuluyan ng gumaling ang pakiramdam ni Nelson tsaka kami kumilos.
Nung araw ding yon, pinuntahan namin ang fruit stand kung saan nagtitinda si Catalina. Pero wala siya kaya pumunta kami sa paborito naming cafe kung saan siya nagtatrabaho dati. Kaya lang wala pa rin siya doon. Ang sabi ng bartender doon, day off niya raw at sumasideline siya sa isang laundry shop. Kaya pinuntahan namin yon. Pero kung minamalas ka nga naman, kaalis lang daw niya at hindi alam ng katrabaho niya kung saan pumunta. Naghintay kami ng ilang oras pero napagod ako sa paghihintay kaya uuwi na sana kami nang may biglang magsalita mula sa likuran namin. Catalina, mabuti naman at nakita ka rin namin. Bakit Nelson? Namimiss mo ba ako ha? Hindi kami naparito para manggulo Catalina, kaya sana wag mo naman kaming umpisahan. Wow, seryosong seryoso tayo ngayon ah. Ano bang may paglilingkod ko sa inyong dalawa? Magpapalaba ba kayo ha? Hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa. Nandito kami, lalo na ako para makipag-ayos sa'yo. Makipag-ayos? Anong ibig mong sabihin? Makikipagbalikan ka na ba sa akin ha? Naku, paano tong asawa mo? Hindi ako nagbibiro, Catalina. Okay, nandito ka ba para sabihing nahihirapan ka na sa parusa ko sa'yo ha? Naku naman, kasi simula ko pa lang eh. Catalina, ako nang magpapakumbaba sa'yo. Pakiusap, lubayan mo na ang asawa ko. Lubayan? Bakit? Hindi ko naman nilalapitan si Nelson ah. Mukha bang nilalandi ko pa rin siya? Hindi ba? Kaya anong sinasabi mong lubayan dyan, Sheila? Alam kong mo kung anong ibig kong sabihin, Catalina. Nakikiusap ako sa'yo, Catalina. Bilang lalaking dati mong minahal. Nainiwan lang ako. Hindi mo talaga ako tunay na minahal, Nelson. Dahil kung totoong mahal mo ko, tatanggapin mo pa rin sana ako, maging sino o anuman ako. Nagulat ako sa biglang pagsabog ng emosyon ni Catalina. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko at hindi ako makapagsalita. Lalo na nang makita kong may nangingilid na luha sa mga mata ng dalaga. Sinisigaw ng mga mata niya ang magkahalong galit at sakit para sa asawa ko. Dahil doon, hinayaan ko muna silang mag-usap. Nandun lang ako sa tabi ng asawa ko, tahimik na nakikinig sa kanila. Kilala mo ako, Catalina. Alam mong hindi ako ang tipo ng lalaki naglalaro ng damdamin ng babae. Totoong minahal kita noon. Pero hindi sapat para tanggapin mo kung sino ako. Patawarin mo ako. Ikaw lang ang kaisa-isang lalaking pinagsabihan ko ng sikreto ko dahil sobrang laki ng tiwala ko sa'yo, Nelson. Akala ko matatanggap mo ako, lalo na't pinagbubuntis ko noon ang anak mo. Pero anong ginawa mo? Iniwan mo pa rin ako. Alam kong mali ako sa bagay na yun. Natakot lang talaga ako sa'yo eh. Hindi na ako nakapag-isip ng tama. Oo, natakot ka dahil mapanghusga ka. Hindi porket mangkukulam ako, masama na kagad ang tingin mo sa akin. Kaya tinakasan mo ako, nilayuan mo ako. Patawad, Catalina. Alam mo, natanggap ko na yun eh. Nagawa na kitang kalimutan noon. Pero malas lang at pinagtagpo ulit ang landas nating dalawa. Nung nakita ulit kita, bumalik ang lahat ng sakit na iniwan mo sa akin noon kahit maraming taon nang nakalipas. Wala akong ibang masabi, kundi patawad, Catalina. Pasalamat ka at hindi ako likas na masama. Aalis na rin ako sa lugar na ito. Natanggap ako sa trabaho abroad. Kaya iiwan ko na rito sa Pilipinas ang lahat ng masasakit na alaala sa nakaraan ko. Anong ibig mong sabihin? Pinapatawad mo na ba ako? Ako lang din naman ang hindi magiging masaya kung patuloy kong dadalhin sa puso ko itong galit sa'yo eh. Kaya mabuti pang palayain ko na ang sarili ko mula sa galit. Kung ganun... Manahimik ka! Babawiin ko ng sumpa ko sa'yo at hindi ko na rin itutuloy ang pagpapahirap sa asawa mo. Sana matuto ka ng panagutan ng mga bagay-bagay na kargo mo. Ah, oo nga pala. Kasal na nga pala kayo ngayon. Mabuti at nagbago ka na. Pero yung bibig mo, masyado pa rin maruming pakinggan. Huwag kang mag-alala, Catalina. Ako nang bahala sa pagiging palamura ng asawa ko. Sisiguraduhin kong makokontrol na niya bago pa man isilang ang anak namin. Bahala na kayo sa buhay niyo. Best wishes na lang. Mauna na ako. Salamat, Catalina. Tumango ang babae at tinalikuran na kami ni Nelson. Sinundan ko siya ng tingin at hindi ko maintindihan kung ano ang nararamdaman ko. Naiiyak ako sa sobrang tuwa.
Gusto kong yakapin si Catalina pero malayo na siya sa amin. Umuwi kami ni Nelson na magkahawak ng kamay. Pareho kaming hindi makapaniwalang natapos na namin ang problema sa sumpang yun. Masaya namin yung ibinalita kay nanay at tatay. Masaya rin sila sa naging resulta ng pagkikipag-ayos namin kay Catalina. Mabuti at ayos na ang lahat, anak. Hindi na kayo mangangamba ngayon sa anumang banta sa buhay ninyo. Oo nga po, Itay. Sa wakas, napatawad na rin ni Catalina si Nelson. Masaya ako para sa inyo, Iha. Pero sana naman kahit wala nang sumpa, matigil sana yung pagmumura ng asawa mo. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Natuto na po ako. Unti-unti ko na pong iiwasan na magmura hanggang sa tuluyan na ako makawala sa pagkakasanay nun. Mabuti kung ganon. Kasi tsaka lang kita tuluyang matatanggap kung hindi ka na pala mura. At magbago na rin po kayo, Inay. Bawas-bawasan niyo na po ang pagiging maldita. Sabay-sabay kaming natawa at dinadama ang simula ng magandang buhay para sa aming pamilya at para sa sarili kong bubuiing munting pamilya. Tunay nga na bago pa humantong sa pisikalang sakitan, may mga gulong naaayos sa mahinahong usapan. Sana po nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Pero bago ko po tapusin ito, hindi po ito makukumpleto ng walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Aida at Apple Villejo from Bicol, kay Bella DMT from Kuwait, sa mag-asawang Jojo at Joy Yusoyo from Iloilo, kay Simpleng Babae from Cebu City, kay Marilyn Arreola from Saudi, kay Aiko Villesa from Bahrain. Hello din po kay Lani at Linda Pelayo, kay Jenilyn Fabian at Alan Reyes, kay Edna Sordilla, kay Carmelita Hordista, kay Annalyn Erfe from Saudi Arabia, kay Asumi, kay Rachel Bulay, kay Annalyn Castillo, kay Merina Jean Esguera at sa asawa niyang si Ruel Amar Sr., pati na rin po sa mga anak niyang sina Racel, Renz Nino at Ruel Jr. na nag-birthday po nung May 3, belated happy birthday sa'yo. Shoutout din po kay Arlene Ranyoa, kay Sherwin Ray Varde at sa Varde family, kay Gray OGRY, kay Mildred Placido, kay Maris Balino at sa Balino family from Misamis Oriental, kay Ma'am Maribeth Peldonan, kay Eric Tabin at sa Tabin family from France, kay Benny Ocampo from Tagaytay, kay Aljon Adolacion, sa Caldea, Bacanto at Baloloy family from Rojas City, Capiz. Hello din po kay Fresh TV, kay Angelo Dizon, kay Romina Boado at kay Angel Castro from Marikina City, kay Pretty Rosal from London, kay Teresa Ramento at kina Arnel Russell at David Paul Padilla from Randy's Bakery na nakikinig po sa atin habang gumagawa ng tinapay. Shoutout din po kay Danica Dulnuan, kay Maricel Hernandez, kay Gingging ng Iloilo, kay Sherna Docot from Bulacan, kay Vilma Ancheta, kay Ma'am Meldy from Malaysia, kay Hanhan Sambalilo, kay Broken Vow, kay Sir Lance MBB, kay Ma'am Lisa Takada, kay Ma'am Celia Tolentino, kay Sir Kimpoy Feliciano at kay Sir Jaime Constantino. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig ng kwento nating ito. At syempre po, dun po sa mga listeners ko na hindi pa nasa shoutout, wag po kayong mag-alala dahil sa shoutout ko po kayo sa next upload ko. Tsaka pasensya na po kayo dun sa mga hindi ko pa nare-replyan at wala pa pong heart yung comment nyo, gagawin ko po yun. Medyo marami lang po kayo kaya iniisa-isa ko talaga. Abangan nyo pa rin po sana ang mga susunod kong upload ha. At huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga stories natin. Para po mabilis nyong makita kung may bago tayong upload, pindutin nyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated kung may bago na po tayong kwento. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Syempre ang goal po natin maka 100k subscribers po tayo. Syempre sa tulong po ninyo, hindi ko magagawa yon kung wala ang tulong ninyo. Muli ako po si Miss Winnie at si Sir John. Hello po. Na nagsasabing maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta.